Takot na takot ka na bang kumain ng kanin? Ilang buwan ka nang nagtitiis sa puro itlog, bacon at pamamantikang karne dahil sabi ng mga sikat sa internet, ang carbohydrates daw ang pangunahing kalaban mo at hindi ka dapat kumakain ng carbs dahil hindi naman ito essential. Nangyayari, nangihina ka na sa trabaho, madalas nang sumasakit ang ulo mo, nanlalagas ng buhok mo at lagi nang mainit ang ulo mo dahil miss na miss mo nang kumain ng saging o ng simpleng tinapay. Ang sabi kasi ng mga vloggers, kinakailangan iwasan ng carbs dahil carbs daw ang dahilan kung bakit lumalaki ang iyong tiyan at nagkakasakit ka ng diabetes. Kaya naman hirap na hirap ka na sa araw-araw dahil wala ka ng enerhiya, tinitiis mo na ang lahat ng hirap. Pero napansin mo ba ang masaklap na realidad? Nung minsang bumigay ka dahil sa gutom at kumain ka lamang ng kaunting kanin, eto na, biglang nag-bounce back pataas ang lahat ng timbang mo. Nakakayak ito at nakakaubos talaga ng pasensya, hindi ba? Bakit nga ba parang kailangan mong parusahan ang iyong sarili at tuluyan mong tanggalin ang isang buong food group para lamang mapanatili ang tamang timbang? O ito, halika kayo, pag-usapan natin yan. Oras na para basagin natin ang napakalaking kasinungalingang ito. Bilang isang doktor na isang registered nutritionist dietitian din po, stricto po tayong sumusunod sa tinatawag na siyensya. At sasabihin ko po sa inyo, ng diretsahan, ang carbohydrates ay hindi ninyo kaaway. Pseudoscience ang pagsasabi na carbs per se ang nakakataba. Ang talagang nagpapalaki po ng inyong mga baywang at sumisira sa inyo pong mga metabolismo ay ang sobrang pagkain o ang tinatawag na calorie surplus. Pangkalahatan po ang sinasabi natin dito at ang pagpili ng maling uri ng carbohydrates. May mga napakalaking pagkakaiba ang simpleng asukal at refined carbs, halimbawa yung mga naka-plastic na matatamis na biskwit at puting tinapay, kumpara sa mga complex carbohydrates na galing sa kalikasan na maaaring nagbibigay ng tunay na buhay sa atin. Ang inyo pong utak, ang inyo pong mga muscles ay likas na ginawa para tumakbo ng maayos gamit ang glucose na maaari pong manggaling sa inyong carbohydrates. Kapag ka tinanggal mo ito ng tuluyan, para mo na rin pong pinipilit patakbuhin ang iyong sasakyan ng walang tamang gasolina. Maaaring mahirapan po kayong gawin ang mga epektibong ehersisyo, halimbawa yung pagbubuhat ng weights 3 beses kada isang linggo kung wala po kayong tamang nakaimbak na lakas. Ang totoong susi po dito ay ang tamang pagpili at tamang sukat. Sa halip po na matakot sa carbohydrates, maaari po nating tingnan ang plant predominant diet dahil ang mga ito po ay evidence-based. Halimbawa po ang inyo pong DASH at Mediterranean diets, siksik din po ito sa mga maaayos na carbohydrates. Ang mga sariwang gulay, mga beans at whole grains, lahat po ang mga ito ay mayroong carbohydrates pero mayaman din sila sa fiber na kinakailangan po ng inyong mga tiyan upang mas maging malusog ang inyong gut microbiome at ang inyong mga panunaw. Ngayon po, ang pinakamahalaga ay ang simpleng disiplina sa portion control, hindi po ang total deprivation na maaaring magdulot ng stress at maaaring magdulot ng eating disorders. Sa ating klinika po, mahigpit po nating tinuturo sa mga pasyente na magsukat po ng tamang sukat ng kanilang mga pagkain. Halimbawa, dapat po ninyong ayusin ang inyong servings ng mga gulay. Dapat din po ninyong ayusin ang servings ng inyong mga prutas, ang inyong mga whole grains, beans, lahat ng mga yan. Pati na rin po karne, dapat po inaayos din po natin ang inyong mga servings. Dahil po, ang kinakailangan po natin ay maayos po nating mailagak kung gaano karami lamang ang pupwede po natin sa araw-araw. Hindi po ninyo kinakailangan gutumin ang inyong mga sarili o iwasan ng mga masusustansyang prutas dahil lamang po sa mga nag-iimbento online na bawal daw po ito. Bumalik po tayo sa matibay na siyensya. O diba, sinasabi nga rin po, no? Isusulat ko po dito yung verse ng Genesis 1:29. O diba? Sabi nga ninyo, mas kinakailangan ay mas maniwala tayo sa Panginoon. O ito po, nakasulat po dito ang verse ng Genesis 1:29. Kumain po kayo ng balansing pagkain, huwag po kayong matakot sa tamang uri ng carbohydrates. At layuan po ang mga extreme fads na hindi naman po talaga kayang panindigan habang buhay. At yun, sana po ay may natutunan po kayo ngayong araw na ito. Kung mayroon po kayo natutunan, kung mayroon man, pakishare po sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you the next episode. Ingat!